Ay, mga babies. Ibang camera to. Power, tanong ano, what's the sound of daddy? Kidlat. Walang bilib talaga sa akin tong bata na to eh. Naanay niya lang kasi pinapanood niyang vlog eh. What's sound of daddy? Binato pa ako, imbis na ano. Tapos sa nanay niya ay mga babies. What's sound of daddy? Oh, what's the sound of Tito Kokon? Isa ka pa. Parehas kayo, magpinsang kayo. What's the sound of daddy? Spider-Man yan! Papakilala lang ako rito sa anak ko. Papakilala ka? Kilala ka niya. Hindi pa ata ako kilala eh. Kilala ka niya. Hindi mo ata ako kilala eh. What's the sound of daddy? Talaga sutil talaga. Alam niya naman eh. Ayaw niya lang sabihin. Power! Anong oras? Power! Sutil ka talaga. Bakit ka ganyan? Pag hindi ka tinatanong, saka ka nagpapapansin. Uy, grabe talaga. Nag-cry siya oh. Talagang best actor talaga. Tingnan mo oh. Uy! Daddy! Parang ako. Oh, so sweet, the baby, so sweet. I love you. I love you. Oh, mayaman! Look at Dada's house. Di ba sabi ko magpapakilala ako sa'yo? What sound of daddy? Parang wala ka pa rin pakialam. Dito ang house daddy mo, dati. Diyan nagpapapower oh, dyan. Alagyan ng kortina yan. Power! First time niya makapunta rito. Eto, kilala mo to. Sino yan? Si Kuya Ma? Ano ka ba? Nasashock ka ba sa bahay natin? O ano, speechless ka lang? Dito sabi niyo, parang share namin. Ano mo pwede pakita pa sa'yo? Halika, tignan mo to. Halika. Wala ka na, naikutan niyo na lahat. Ha? Naikutan niyo na. Dalawang hakbang ka lang kami. Eto, dito. Dito ang pinakaunang video ng dada mo. Madalas kasi kami nito ni Kidlat. Madalas kaming hindi magkasundo. Ako kasi yung taga-disiplina sa kanya. So lahat sa bahay, nanay niya, mama akar niya, lahat sa kanya, yes. Ako yung nag-iisang kaaway niya sa maraming bagay. Pero si Kidlat, napapansin ko, pumapasok na sa stage na kailangan mo na siyang pasiklaban. Paano ko kaya pabibilibin ba tong bata na to? No? Kailangan may makitang malupit sa akin to eh. Kasi si Papa nun eh, ano na ito, pinapakita sa akin dati na ito ni Papa, naalala ko na naiilib ako. Yung mga pagkakarpintero mo, siya nagre-repair ng bahay namin eh. Yan yung mga na-tripan ko rin ng bata ko, kaya siguro ako nag-mechanical engineer. Pero hindi ako matagumpay eh. Kaya kailangan talaga, ang bata, meron silang core memory na bukod sa mga travel and all, maaalala sa'yo na makikita nila na mapapabilib mo sila. Hindi ko na alam kung itong edad na to, meron na to. Pero, pwede na to. Ayan, dito pa pala to. What's that? There. Inside. Ha? Gusto mo ba talaga malaman? Paano nga ba nangyari yun? Siguro magsimula tayo sa taong 2018 nung nakatira pa kami sa Quezon City na kung tawagin ay Kongdo. Tapos teka. Balik pa tayo siguro. Magsimula tayo sa 2006. Bale, yung storya niyan, meron kasi ako kaklase noon. Laging dala yung gitara niya, tapos tumutugtog sa school. Tapos napapansin ko, puta parang lahat ng babae nakatingin sa kanya. Tapos ang malupit yung iba, nakabilog sa kanya, tapos nakikipag-jamming pa. Ngayon ako, dahil pangit ako, parang na-realize ko, sabi ko siguro, ito na yung pagkakataon para magpasikat. Kasi ganun-ganun lang, magigita-gitara ka lang, lalapit na yung mga babae sa'yo eh. Na-realize ko, meron pala kaming gitara sa bahay namin. Itong gitara na to, gitara yun ni Papa na matagal nang nakatabak doon. Pero di ko pinapansin kasi nga wala naman akong pakialam dyan eh. Pero na-realize ko, kahit pangit ka, mapapansin ka dahil sa gitara. Kinabukasan, dinala ko ngayon. Sinubukan kong tumugtog. Pero na-realize ko, alam mo ano anak? Wala pala akong alam sa gitara. Bobo ang papa mo.
Doon ko na-realize na hindi pala basta-basta tong gitara. Akala ko i-strumin mo lang, yun na yun. Kailangan mo pala siyang aralin. In-approach ko ngayon yung lalaking tumutugtog na kaklase ko. Tapos sabi ko sa kanya, pwede mo ba ituro sa akin yung more than words? Alam mo yung more than words? Yung singing I love you. Sabi niya sa akin, hindi mo pa kaya yan. Mahihirapan ka lang, mag-aral ka muna sa bahay niyo. Tangina, nasaktan ako doon. Parang ayaw niyang masapawan ba? Gusto niya lahat ng atensyon ng mga girls pag tumutugtog sa kanya lang. Kasi nag-iisa lang sa room namin na gano'n eh. Dahil nga doon, umuwi akong ngayon, malungkot. Kaya sinabi ko sa sarili ko, tangina mo, tatalunin kita. Ganun talaga, ganun talaga. Sabi ko sa utak ko. Ako sigil man. Fast forward, nahirapan ako matuto. Kasi nung time na to, hindi pa ganun yung internet eh. Kaya hindi pa madaling matuto basta-basta. Kailangan mo pang bibilin yung mga anong tawag mo sa ganun? Hindi yung bubuksan mong ganun sa may mga chords. Basta hindi pa masyadong prominente ang ang internet. So sa madaling salita, hindi talaga ako basta-basta natuto ng gitara. Not until umuwi ako ng probinsya namin. At nagkataon, na-meet ko ang pinsan ko na walang iba kundi si Kuya Angel. Ngayon, si Kuya Angel, isa siyang musikero sa probinsya namin. Hindi lang basta musikero siya ang champion ng Battle of the Bands. Sino pa nga dapat magturo sa akin para gumaling ako sa gitara? Tapos, ang mga tinutugtog nilang kanta kung bakit sila nagcha-champion, walang iba kundi dan-dan-dan-dan, ang paborito kong banda. Siya na rin ang nag-introduce sa akin, walang iba kundi ang Metallica. Oo, yung mga ingay, yung parang may mga demo-demonyo sa mga tenga ng iba, feeling nila devil-devil daw. Yun. Ang malupit, isang buwan niya akong tinuruan doon sa probinsya kung paano lang matuto maggitara. Pero siyempre, dahil rockers nga siya, baka tinuro niya sa akin, mga talagang metal-metal talaga, mga rock-rockan. Ngayon, ang bonus, binigyan niya ako ng electric guitar. Kaya yun, talagang champion talaga yung pinsan ko na yan. Big shoutout sa'yo, Kuya Angel. Ngayon, makalipas ang 1.5 buwan, umuwi ako sa Cavite. Dala-dala ko yung knowledge na binigay sa akin ni Kuya Angel tungkol sa gitara. Eto na ngayon, it's payback time. Ang laki na ng iginaling ko sa loob ng 1.5 buwan. Ngayon, kayang-kaya ko na gawin yung mga dati hindi ko kaya gawin. Tas medyo mas mabilis na yung daliri ko kaysa dun sa kupal kong kaklase na ayaw magturo. Ngayon, eto na, pasok ako sa school. Dinala ko yung gitara. Pagtugtog ko, parang may mali pa rin. Napansin ko, walang pumapansin sa akin. Tangina, sabi kong angas naman ang pagkakatugtog ko. Doon ko na-realize na wala palang pakialam mga babae sa metal. Puta, hindi ko naman napaturo yung more than words sa kuya ko. Kaya wala akong matugtog kundi puro mga ganon. Tangina, Master of Puppets ba yung tinutugtog ko nung high school? Tapos may gitara ako yung talagang nilalakasan ko. Tapos walang tumitingin sa mga kaklase ko. Walang nakaka-relate dito sa Kaya ayun, umuwi na naman akong balungkot ng bahay. Pero, nagpatuloy pa rin ako sa paggigitara dahil siguro trip na trip ko na lang din maggitara. Hindi lang ako tumigil hanggang sa lumipas ang 10 taon at nakilala bilang isang vlogger. Tapat ka naman natulog. Ito na yung kwento ko panoorin mo na lang. Yung po Sa kalagitnaan ng kaburingan ko sa kondo noong 2018, naisipan ko bumili ng gitara. Ngayon, nung bumili ako ng gitara, sabi ko, puta, anong gagawin ko rito? Sabi ko, mag-content kaya ako. Kaya gumawa ako ng mga kanta na trip-trip lang. Sinulat ko sa isang bond paper ang kantang nagawa ko na tinaytalan kong Baliw. Ngayon, nung nabuo ko yung kanta, meron akong problema. Wala pala akong kabanda. So meron ako na-meet na mga taong kalbo, merong isa long hair, yung isa kulot, yung isa parang may sapak. Kaya yun, nakompleto na lahat kami. Tapos gumawa na kami ng music video. Tapos boom, hindi ko inaasahan na yung bagay na music na hindi nagustuhan ng mga classmate ko 10 years ago, nagustuhan ng mga tao. Diba? Ito isang bagay na di ko talaga inaasahan. Na sinabi ko, wala naman pa kayong mga tao sa ganitong klaseng music style Parang maingay lang sa tenga nila. Pero nagulat ako talaga. Nagustuhan nila. Totoo nga talaga Dito ko na-realize din alam mo kung ano? Totoo nga talaga yung kasabihan na hindi ka talaga nagpe-fail.
no? Nare-redirect ka lang sa ibang bagay, di ba? Kasi naranasan ko 10 years ago yung pakiramdam ng failure nung walang pumapansin. Yun pala, yung buong 10 years na lumipas ng pagigitara ko, hindi ko na-realize that it is a preparation para sa akin. Naiintindihan mo ba yung kidlat? Preparation pala sa akin yun mula nung 2006 hanggang 2018, no? Para sa moment na yun. Tas ang malupit, ang pinakaunang tugtog namin as a band sa Rakrakan Festival, pinakamalaking rakrakan ng tugtugan ng mga rockers sa Pilipinas that time. Na-imagine mo ba yung kaba ko? Ha? Na-imagine mo yung nilampasan ko na kaba? And after nung experience din na yun din nakapagpa-realize sa akin na puta, wala palang ibig sabihin itong mga bagay na kinakatakutan ko. Totoo talaga yung sinasabi nila, puta, ilusyon lang lahat. Kasi pagkatapos nun, ayan na, sunod-sunod na. Gumawa na ulit kami ng mga kanta. Yung iba, hindi bumenta. Yung iba, medyo napansin. Pero ang malupit, puta, nanalo pa kami ng Music Video of the Year sa Wish Bus. Imagine mo, nagkaroon ng Music Video of the Year dahil sa isang katarantaduhan lang nagsimula. Nagsimula lang dahil nainggit lang ako. Dahil lang maraming nakatingin doon sa kaklase ko. Tapos tuloy-tuloy lang kami. Lumipas yung 3 taon ng pagbabanda namin. Tapos biglang pumasok yung pandemic Tapos lumakas yung Team Payaman. Tapos nakalimutan ko na ulit magbanda. Nasaan na kayo mga kabanda ko ngayon? Buhay pa kaya sila? Sagot. Hoy pre, hello! Kamusta? Okay lang ako. Hindi, kaya ako napatawag kasi tatanungin sana kita baka gusto mo magbanda ulit. Alam mo namang di ako tatanggi dyan, bossing. Pero di ako pwede. Paano hindi? Mahirap ipaliwanag. Hindi. Sige, try mo ako. Paliwanag mo sa akin. Basta ito, magdala ka ng 15,000. Bibigay ko sa yung lokasyon kung nasan ako ha. Ba't ako magdadala 15,000? Asa ka ba? Putang ina, tinatanong kita kanina kung okay ka lang. Sabi mo okay ka lang. Okay lang naman ako eh. Okay ka lang? Puta, nakakulong ka. May nag-snitch sa akin, May pero nag-snitch? okay lang ang buhay ko. 15,000 pampiyansa pala, hayop na yan. Sing, 5H lang, Sing. Tagal ko na walang karga, Sing. Wala nang huminto kayo sa pagbabanda. Tulog lang siya. Hanggang ngayon di pa rin siya gumigising. 4 na taon na. Ako na lang lahat na may diskarte dito. Baka meron ka dyan. Sino ako nagpaparoksi? Wala ako rito. Sige, Bianx. Ako bahala. Tayo natutugtog. Yun! Hoy, pre, kamusta tulog mo? Bakit ngayon ka lang nagising? Uy! Aba, natulog, nagpahinga lang ako. May gig kami mamaya. Nagpahinga, natulog ng 4 na taon? 4 na taon? Ikaw, samahan mo na lang. Baka ano, ha? Papatibayin May ko. pupuntahan lang ako. Kain ko muna maraming balot, pre. Papa. Ano papa, sino ka ba? Dadagdag ka pa sa init ng ulo ko eh. Sino ba to? Panganay mo yan. Sa 4 na taon kang nakaiga, hindi mo na alam ganyan nakalaki ang panganay mo. Ano? Nak, pinagluloko mo ba ako? May lalaki ka, no? Wala akong lalaki. Boss, pwede magtanong? Dito po ba yung GS Barbershop? Dito yun, bossing. Dito yun. Dito? Oo, yan po. Dito po. Meron po kayo nagtatrabaho dito na Gio? Gio? Dito daw kasi nag-work boss eh. Gio. Wala bossing, pero Gianna meron. Gianna, Gio kasi yung tropa ko, hindi Gianna eh. Gio. Oo. Anyway, boss pa ba kayo? Wala ka? Birthday ko ya? Bakit ba? Burst speed yan. Malis ka na nga dito, baka makakalbo pa kita. Next.
namin dati dahil sa personal na dahilan. Magaling si ate sa paghut-hut ng pera sa mga nakakakilala niyang mga sugar daddy. Madalas, halos kaidaran ng mga magulang namin ang nakukuha at nauuto niya. Malaki nga rin ang naipon niya dito kaya hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ano gupit? Gio, alam mong di gupit ang ipinunta ko dito. Dito ko para iyain ka ulit magbanda sana ulit. Naku, kung yan ang usapan, bro. Malabo na ako dyan, pre. Kayo na lang. Okay na ako dito. Simpleng buhay. Sama pamilya ko. Masaya ako rito sa paggugupit ko, pre. Okay na ako dyan. Marami nang magagaling na gitarista dyan, pre. Okay na. Pero hindi ko lang pag wala ka, Gio Okay na yan, pre. Yung pagigitara ko, inano ko na sinuko ko na, bro bagong ano na ako, bagong yugto na ng buhay ko. Lahat ng tao, pre, nagbabago. Alam ko naman, galit ka sa akin Pero pwedeng palagpasin na lang natin yun. Hindi ko naman sinasadya Nag-boom yung Team Payaman Bro. Kaya nakalimutan ko yung banda. Okay na. Di mo na ako mapipilit dito, bro. Kung di ka magpapagupit, umalis ka na rito, pre. Okay na. Hindi nyo na ako mapipilit. Kayo na lang. Wala, pass na ako dyan, pass na. Okay na, masaya na ako dito. Sigurado ka na ba? Hindi na. Okay na. Marami pa akong gugupitan. Next. Putang ina. Yo, banda tayo Yeah. Dale, so bale si Gio, ayaw niya na sumama sa banda. Kasi masaya na raw siya sa buhay niya ngayon. So, ikaw na ipapalit sa kanya. Okay ka ba doon? Oo, okay ako ron. So, yung mga ginagawa niya before, ikaw nagagawa. Oo, sige, G. G lang. Hindi ko alam ba't ayaw niya na Ginawa ko naman lahat. Humingi naman ako. Sorry sa kanya. Hindi ko alam bakit ayaw niya na magbanda ulit. Gusto ko ba sana siya makasama na matagal? Kasi nga, malapit na rin siya Gusto ko sana ma-enjoy niya pa yung huling oras ng buhay niya rito. Yung ginagawa niya talaga yung mga bagay na gusto niya. Gio. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. That you Tanga. Nandun lang yung manager namin kanina. Di na tayo, pre. Sing, paano ako? Sali ka na lang din. So ayun, kidlat. Meron ka ng papanoorin sa akin na pwede kang bumilib.